Bawa kwartawab shalanawa. Bawa kwartawab shalanawa. Aba Yahawa Shabasamayam. Aba Yahawa Shabasamayam. Salaka lanawa. Salaka lanawa. Al kataa yanawa. Al kataa yanawa. Watawadalak al damak. Watawadalak al damak. Sasatap at kataa yanawa. Sasatap at kataa yanawa. Kal halal hawadla Aba Yahawa alahyam. Halal hawadla Aba Yahawa alahyam. Bahasa masyayak yahawashay. Bahasa masyayak yahawashay. Bahasam raw kakadas. Yaman. Okay. So, nandito tayo sa chapter 77 and 78 sa Book of Jasher. Sa basa. Ang aklat ni Jasher, Kabanata 77, verse 1 to 51. Si Adikam ay 20 taong gulang nang siya ay maghari sa Ehipto. Siya ay naghari ng 4 na taon. Sa ika-20 daan at 6 na taon ng pagbaba ni Israel sa Ehipto. Si Adikam ay naghari sa Ehipto, ngunit hindi siya nagtagal sa kanyang paghahari sa Ehipto gaya ng pagpapatuloy ng kanyang pamumuno. Sapagkat si Milol na kanyang ama ay naghari ng 94 na taon sa Ehipto. Ngunit siya ay 10 taon na may sakit at namatay sapagkat siya ay naging masama sa harap ni Yahweh. Okay. Si Adikam, Milol. ito yung hari na pandak na anak ni Miloy. Si Miloy naghari 94 years. Oh, namatay dahil kasakit. Pero ito si Adikam na isang pandak na paraon, bawat hari, paraon ang tawag. Sa atin naman, bawat pinuno natin, presidente. Oh, laging presidente ang tawag. Sa kanila, laging paraon. Ito si Adikam, nagsimula siya naghari ay 20 years old. Naghari siya 4 na taon lang. Tapos na ang pagkahari niya. Samantala, si Milo, yung tatay niya, naghari 94 years. Oh, siya na pong taon. 90 years na wala. Ang 4. Talo siya, 4 Oh. Anong nangyari kay Adikam na haring paraon na isang pandak na unano? Isang siko lang haba niya eh. Tapos yung balbas naman niya, hanggang sa paa. Tagat sa lupa. So, i-advance kong kwento sa inyo ang nakasulat sa chapter 81. Kung bakit 4 na taon lang siya. Yung, sabi niya, paalisin ang mga Hebrew Israelite. Dahil lahat ng mga panganay niyang anak, patay. Lahat, buong mga Egyptian, patay ang mga panganay, pati mga hayop. Pinalayas. Eh yung lumayas na, naisip nila, wala na silang utusan. Binalikan nila, pabalikin. Ayaw bumalik ang mga Hebrew Israelite. O naglabanan. Talo ang mga Hebrew, ang mga Egyptian. Ilan na lang natira. Bumalik, nagsumbong kay Adikam na paraon na hindi pumayag na babalik ang mga Israelita. Sabi niya, puntahan natin. Lahat tayo pupunta roon. Ang matira dito, mga babae lang, mga bata. Lahat ng mga lalaki kasama. Ngayon, itong mga Hebrew Israelite, nakita na ang dami, mga halos lahat ng Egyptian nandoon, mga lalaki, natakot sila. Ito naman silang Sibulon, si Niptali, yung mga grandlolo nila, nag-isip na babalik na lang. Ito namang iba, silang Simeon, silang ay tatalon sila sa dagat. Hindi talaga sila Ito naman kay Judah at saka kay Joseph, makipaglaban sila, patayan. So, nahati sa 4 ang kanilang mga positioning. Sabi ni Moses, huwag kayong matakot, ililigtas tayo kay Hawa. Eh, ngayon nangyari, dumaing sila kay Hawa.
Sabi ni Yahweh, itaas mong tungkod mo sa dagat. Bumukas ang mga dagat, nagkaroon ng karsada, highway. 12 highway. Na sa bawat tribo, dadaan ang sa isang highway. 12 na bahagi. So, hindi yung sa 10 Commandment, isa lang highway. Sabay-sabay sila lahat doon. Dito, 12. Bawat tribo, isang highway, isang bahagi. Ngayon, nasa dagat na sila, hinabol sila ng mga Egyptian. Si Paraon lang naiwan sa tabing dagat. Sila lahat, kasama na si Balaam doon, lahat. Mga salamangkero, lahat lalaki. Bumalik ang tubig, patay lahat. Si Paraon lang ang natirang lalaki. Ngayon, anong pagharian ni Paraon sa Egypt? Nawala na, mga bata na, mga babae na tira doon. Dinala ng anghel, utos ni Abba Yahweh, dinala si Adikam sa Nineveh at doon siya naghari sa buong buhay niya. Ngayon, bansang Iraq. So, 4 na taon lang pala siya naghari dito sa Egypt kasi nagpatuloy siyang pagkahari doon na pala sa Nineveh. Yan ay doon yun sa chapter 81. Advance ko lang sinabi sa inyo. Ganon ang nangyayari. Okay, tuloy tayo. Basa. At tinawag ng lahat ng mga Ehipsyo ang pangalang Adikam na Paraon, gaya ng pangalan ng kanyang mga ninuno, gaya ng kanilang nakagawian sa Ehipto. At tinawag ng lahat ng mga pantas ni Paraon ang pangalang Adikam na Ahos. Sa madaling salita ay tinawag na Ahos sa wikang Ehipsyo. At si Adikam ay lubang pangit, at siya ay isang siko ang tangkad. At siya ay may mahabang balbas na umaabot hanggang sa talampakan ng kanyang mga paa. At si Paraon ay umupo sa trono ng kanyang ama upang maghari sa Ehipto. At pinangunahan niya ang pamamahala sa Ehipto sa kanyang karunungan. Pangit pa. Tiningnan ko sa Doctorated Bible, walang nabanggit doon na yung status ni walang nabanggit. Basta nagpalit lang ng hari. Wala nga mga pangalan eh. Dito may mga pangalan banggit. Binanggit dito may mga pangalan binanggit dito, doon walang pangalan eh. Oo. Basta Paraon lang. Nagpalit lang ang anak. Eh dito, detalyado. Pati yung tangkad, pandak, sa siko. Yung balbas pa niya, mahaba hanggang talampakan. Tapos pangit. Pangit pa yung tsura. Lahat ng description. Pero matalino at saka tuso. Hindi, no? Matuso, matalino. Yan. Mayroon kong kilala yan dito. Babae lang. Kamukha ni Laila de Lima. Matalino siya, pero matuso. Hindi rin magandang anyo. Yan, kamukha ni Adikam. Kaya lang babae lang yung dito. Ito, lalaki ito si Adikam. Pero mo, matalino. Matalino talaga. Matuso. Tuso pa. Kaya lang, personality niya pangit. Laila de Lima. Laila de Lima. Lugi. Yan. Ganon ang hari ng Egypto, si Adikam. Isang siko lang ang tangkad, ang balbas hanggang talampakan. Isang siko din haba ng balbas niya. Grabing talino. Talo si Sinin. Ang balbas si Sinin hanggang dito lang eh. Wala siyang binatbat sa balbas ni Adikam. Abot sa pakan. Okay, tuloy tayo. Adik sa ikaw. At habang siya ay naghahari, siya'y humigit sa kaniyang ama sa lahat ng naunang hari sa kasamaan. At pinalaki niya ang kanyang pamato sa mga anak ni Israel. At siya'y sumama sa kanyang mga lingkod sa kanyang mga lingkod sa Gusen, sa mga anak ni Israel.
at kanyang pinalakas ang paggawa sa kanila. At sinabi niya sa kanila, tapusin ninyo ang inyong trabaho, ang gawain sa bawat araw, at huwag kayong manghina sa inyong gawain mula sa araw na ito, gaya ng ginawa ninyo noong mga araw ng aking ama. At siya'y naglagay ng mga pinuno sa kanila mula sa mga anak ni Israel. At sa mga pinunong ito ay naglagay siya ng mga tagapagpaatag mula sa kanyang mga lingkod. Kita mo yung ano ha? Kung malupit ang pamumuno ni Miloy, yung tatay niya, mas malupit ito si Adikam, ito si Pandak. Lamangan, no? Oh, mas malupit. Biro mo yung mga Hebrew Israelite, mas matindi pa. May bayaran sa upahan sa bahay, sa nag-aral ng anak. Tapos, mayroong ibaya doon sa tulong sa uncle nga namatay. Pero ito mas matindi to, ang kahirapan nila. Ganon talaga minsan tayo mga Hebrew Israelite. Tiis lang. Tiyagaan talaga sa mga kahirapan. Nagtiyaga lang sila. Mas matindi pa, kasunod dito. Okay, tuloy tayo. At siya'y naglagay sa kanila ng isang takal ng mga ladrilyo upang gawin nila ayon sa bilang na iyon, araw-araw. At siya'y bumalik at pumunta sa Ehipto. Nang panahong iyon, inutusan ng mga tagapagpaatag ni Paraon ang mga pinuno ng mga anak ni Israel ayon sa utos ni Paraon na sinasabi, ganito ang sabi ni Paraon, gawin ninyo ang inyong gawain araw-araw at tapusin ninyo ang inyong gawain at sundin ang pang-araw-araw na sukat ng mga ladrilyo. Huwag kayong magbawas ng anuman at mangyayari na kung magkukulang kayo sa inyong mga pang-araw-araw na mga ladrilyo, ilalagay ko ang inyong mga batang anak na kapalit ninyo. Ang malupit. Yan, mas malupit. Kasi yung mga bata na ilagay. Mga sanggol nila anak. Tisa. Yung Mga tisa. Sa atin ngayon, ano na, hollow block na ang tawag sa atin ngayon. Ayun, yung mga ano. Oo. Nilulutong lupa. Lupa rami. Ladrilyo. Okay, tuloy tayo. At ginawa nga ng mga tagapagpatag sa Ehipto noong mga araw na iyon ang ayon sa iniutos sa kanila ni Paraon. At tuwing may natagpuang kakulangan sa sukat ng mga ladrilyo ng mga anak ni Israel, ang mga tagapagpatag ni Paraon ay pumupunta sa mga asawa ng mga anak ni Israel at kinukuha ang mga sanggol sa mga anak ni Israel ayon sa bilang ng mga ladrilyo na kulang. At sa pilitan nilang kinukuha ang mga ito mula sa kandungan ng kanilang mga ina at inilalagay ang mga ito sa gusali sa halip na mga ladrilyo, habang ang kanilang mga ama at ina ay umiiyak at tumiiyak nang marinig nila ang mga tinig ng pag-iyak ng kanilang mga sanggol sa pader ng gusali. At Ganun katindi. Mas malupit pa tong si Pandak. Grabe ka salbahay. Si Adikam. Pero mo kung kurang ang ladrilyo, bata na. Sanggol na ng mga anak ng Hebrew Israelite, ilalagay doon. So, ano nangyari sa mga magulang? Iyak na lang sila, iyak. Grabe kalupit nga. Ang kalupitan nga naranasan nila sa kanilang mga anak. Pero sa atin, dito, hindi naman sa mga anak, kundi sa pinansya lang. So, mas matindi to. Matindi itong ano nila, yung kahirapan. buhay na talagang kapalit eh. Biro mo mga magulang, nanay at saka tatay, iyak na lang sila. Pero, hinayaan lang muna ni Abay Yawa, iligtas naman sila eh.
Pero at least nakaranas sila ng ganun katinding hirap. Okay, tuloy tayo. At ang mga tagapagpaatag ay nanaig sa Israel na ang mga Israelita ay dapat ilagay ang kanilang mga anak sa gusali. Kaya't inilagay ng isang lalaki ang kanyang anak sa pader at nilagyan siya ng simento habang ang kanyang mga mata ay umiiyak dahil sa kanya. At ang kanyang mga luha ay dumaloy sa kanyang anak. At ginawa ito ng mga tagapagpaatag ng Ehipto sa mga sanggol ng mga anak ni Israel sa loob ng maraming araw. At walang sinuman ang naawa o naawa sa mga sanggol ng mga anak ni Israel. At ang bilang ng lahat ng mga batang namatay sa gusali ay 280. Ang ilan ay kanilang itinayo sa halip na mga ladrilyo na iniwan ng kanilang mga ama. At ang ilan ay kanilang hinila palabas na patay mula sa gusali. Grabe, no? 280 lahat ng sanggol nga namatay. Gilagay doon sa pader, sa gusali. Sintada eh. Mismong tatay ay naglagay ng simento. Oo. Ganon katindi. Buhay pa. Ang bata. So, kita mo yung kahirapan talagang dinanas ng mga Hebrew-Israelite. Tayo, bilang remnant nga nandito sa iba-ibang bansa, tiis lang tayo. Ganon din eh. Yung nadaanan nila, mas matindi yun kaysa atin. Medyo maluag-luag pa nga sa atin eh. So, tiyaga lang. No. Okay, tuloy tayo. Grabe, no? Imagine mo. At ang paggawa na ipinataw sa mga anak ni Israel noong mga araw ni Adikam ay higit pa sa kahirapan kaysa kanilang ginawa noong mga araw ng kanyang ama. At ang mga anak ni Israel ay nagbuntong hininga araw-araw dahil sa kanilang mabigat na gawain. Sapagkat sinabi nila sa kanilang sarili, narito, kapag namatay si Paraon, ang kanyang anak ay babangon at pagaanin ang ating gawain. Ngunit mas pinatindi pa nila ang huling gawain kaysa sa nauna. At ang mga anak ni Israel ay nagbuntong hininga dahil dito. At ang kanilang daing ay umabot sa alahayam dahil sa kanilang paghihirap. Ang akala kasi ng mga Hebrew-Israelite na mamatay itong paraon na tatay, yung mapalit ng anak na paraon na hari, Mabait na. ay medyo mabait na. Mas lalong malupit pa eh. Kala lang pala. Oo. Oh, mas masahol pa. Mas matindi pa ang kalupitan. Kaysa ginawa sa tatay, yung si paraon nga Miloy. Itong paraon na Adikam, mas malupit pa. Si Pandak, si Pangit, si Mahabang Balbas. So, ganyan eh. Minsan, ang ginawa ng mga Hebrew-Israelite, buntong hininga na lang. Buntong hininga na lang ang kanila magawa. At dumadaing rin sila kay Yahweh. Sila pa mag-pastiring, no? Oh. Okay, tuloy tayo. At narinig ng alahayam ang tinig ng mga anak ni Israel at ang kanilang daing ng mga araw na iyon at naalala ng alahayam sa kanila ang kanyang tipan na kanyang ginawa kina Abraham, Isaac at Jacob. At nakita ng alahayam ang pasanin ng mga anak ni Israel at ang kanilang mabigat na gawain ng mga araw na iyon. At ipinasya niyang iligtas sila. At si Moses na anak ni Amram ay nakakulong pa rin sa bilangguan ng mga araw na iyon at sa bahay ni Reuel na Midianita. At si Sipora na anak ni Reuel ay palihim na sumusuporta sa kanya ng pagkain araw-araw. Ito si Sipora, may gusto talaga ni Moses to. Panganay itong anak ni Reuel eh. 7 yung mga anak niyang babae, panganay ito. Yun na nga, naging asawa talaga niya.
So, kinulong si Moses kasi ayaw naman ni Reuel na makita siya. Baka patayin siya sa mga Egyptian o doon sa mga taga-Kas. Dahil galing siya na doon, umalis siya, tumakas siya sa Egypt. Ang kanyang pagkakulong, tawag doon house arrest. Para hindi siya makita, para hindi siya mapatay ng mga Egyptian o doon sa mga taga-Kas na Sudan ngayon. Nakakawa ang bansang Sudan ngayon eh. Dating bansang Kas yan. Ang Kas, naging Sudan at saka naging Ethiopian. Ethiopian nation at Sudan nation. Dating isang bansa lang na Kas. Na dati si Moses naghari. 40 years si Moses naghari doon. Biro mo, 40 years. Pinaalis siya dahil hindi nga siya sumiping sa kanyang asawa sa kanya. Siya ang magmana sa kaharian, magmana din sa asawa. Ayaw naman niya. Nari alang manahin. So, sabi naman ni Adonia na asawa ni dati na nabalo, sabi niya, hindi naman sumiping sa akin to. Malaki ng anak namin ni ano. Siya, ito na lang hari natin. Palisin na yan siya. So, okay naman to si Moses. Umalis. Pag sabi, oh, resign ka, resign. Si Moses kasi, hindi siya makapalmoks. Pag sabing resign, resign. Pero sa ating bansa ngayon, kapal mukha talaga. Kahit ipa-resign, ayaw talaga mag-resign. Pakapala ng mukha. So, yan. Si Moses, manipis ang mukha niya. Pag sabi na resign ka, oh, resign agad. Walang kuskus balungos. So, ganon. Tuloy tayo. At si Moises ay nakakulong sa bilangguan sa bahay ni Reuel sa loob ng 10 taon. At sa katapusan ng 10 taon na siyang unang taon ng paghahari ni Paraon sa Ehipto, nakahalili ng kanyang ama. Sinabi ni Sipora sa kanyang amang si Reuel, walang taong nagtatanong o humahanap sa lalaking Hebreo na iyong itinago sa bilangguan sa loob ng 10 taon. Kaya nga, kung inaakala mong mabuti sa iyong paningin, ay magsugo tayo at tingnan kung siya ay buhay pa o patay na. Ngunit hindi nalalaman ng kanyang ama na siya ay sinusuportahan niya. Hindi alam. 10 years. 10 years si Moses nga naging house arrest ni Reuel na maging biyanan niya. Kasi maganda naman ang pakay ni Reuel eh. Pero naging 10 taon na, sabi ni Sipora, sinabi ni Sipora sa kanyang amang si Reuel, walang taong nagtatanong o humahanap sa lalaking Hebreo. Wala naman, hanap. Pakawala na natin. Kaya lang tinago natin, gi-house arrest, kasi baka may maghanap, patayin siya. So, doon na pa siya napakawalan. Wala na palang naghanap eh. Okay, tuloy tayo. At sumagot si Reuel na kaniyang ama at sinabi sa kaniya, nangyari na ba ang ganitong bagay ng isang tao ay makulong sa bilangguan nang walang pagkain sa loob ng 10 taon at siya ay mabubuhay? At sumagot si Sipora sa kanyang ama na sinasabi, tunay na naririnig mo na ang alahayam ng mga Hebreo ay dakila at kakilakilabot at gumagawa ng mga kababalaghan para sa kanila sa lahat ng panahon. Hindi alam kasi ni Reuel na binibigyan ng pagkain ni Sipora. Ang akala si Reuel kulong, bahala na siya sa buhay niya, mabuhay siya, mamatay ba? Sabi niya, nabubuhay ba? Taong walang kinakain sa loob ng 10 taon? Paghuli. Sinabi naman ni Sipora na, makapangyarihan yung alahayam ng mga Hebreo. Okay, tuloy tayo. Siyang nagligtas kay Abraham
mula sa Ur ng mga Kaldeyo, at kay Isaac mula sa espada ng kanyang ama, at kay Jacob mula sa anghel ni Yahweh na nakipagbuno sa kanya sa katuwiran ng Jabok o Habok. Jabok. Marami rin siyang ginawa sa lalaking ito. Iniligtas niya siya mula sa ilog ng Ehipto at mula sa espada ni Paraon at mula sa mga anak ni Kas. Kaya rin siyang iligtas mula sa gutom. Si Sipura. Biro mo ha, Alam si Sipura. talagang alam ni Sipura ang story. Kasaysayan. Sa kasaysayan na si Abraham nga niligtas doon sa Ur. Dahil, di ba, ihulog siya sa pugon. Hindi siya nasunog. Tapos, si Isaac ay naligtas doon sa espada ng kanyang ama. Dahil ihandog nga eh. Ihandog siya. Hindi na naligtas kasi mayroong isang nakita doon na dapat ihandog. Testing lang pala yon. At saka si Jacob naman, nailigtas siya nagpagbuno sa anghel. Natalo pa niya si Oriel, Oriel yun eh. Natalo pa ni Jacob. Ngayon, ito si Moses, biro mo, nailigtas siya doon sa ilog ng Egypto. Tapos, doon sa Kas pa, nailigtas niya sa gutom. Binigyan ni Sipora. Si Sipora naman ang nagbigay para hindi magugutom si Moses. So, alam ni Sipora ang buong story ng mga kasaysayan ng mga Hebrew-Israelite. Sinabi niya sa tatay niya yon eh. Okay, tuloy tayo. At ang bagay ay minabuti ni Ruel. At ginawa niya ngayon sa salita ng kanyang anak na babae. At nagsugo sa bilangguan upang alamin kung ano ang nangyayari kay Moises. At nakita niya, at narito, ang lalaking si Moses ay nakatira sa bilangguan, nakatayo sa kanyang mga paa, pinupuri at nananalangin sa alahayam ng kanyang mga ninuno. At iniutos ni Ruel na ilabas si Moses sa bilangguan. Kaya't siya'y inahitan nila at pinalitan ang kanyang mga damit sa bilangguan. At pinakain nila ng tinapay. At pagkatapos ay pumasok si Moses sa halamanan ni Ruel na nasa likuran ng bahay. At doon ay nanalangin siya sa Yahweh niyang alahayam na gumawa ng mga makapangyarihang kababalaghan para sa kanila. Kita mo ha, pag may dugo talagang Hebrew-Israelite, yung manalangin, talagang si Yahweh talaga. Alahayam ang pinapanalangin. Kahit saan siya, sa kulungan, sa labas, sa harden. Hindi yung manalangin ka sa Yahweh, kumuatin ka sa gawain ng Yahweh. Tapos, pupunta ka sa simbahan ng Christian, manalangin ka sa gawain naman ng mga Jesus Christ naman, mga Lord God naman, fallen angel. Pag ganyan ang karakter mo, hindi ka rimlan Hebrew-Israelite. Hindi ka binhi ni Yahweh, kundi binhi ka ng fallen angel. You are double kara. In other words, double standard. Yan ang mga double standard eh. Si Moses, makita mo ha, kahit saan. Ngayon, nanalangin siya doon sa halamanan ni Ruel. May natuklasan siya doon. Basa. At nangyari, habang siya'y nananalangin, ay tumingin siya sa tapat niya at narito, isang tungkod na sapiro ang nakalagay sa lupa na itinanim sa gitna ng halamanan. At lumapit siya sa tungkod at tumingin. At nakita niya ang pangalan ni Yahweh, alahayam na nakaukit na nakasulat sa tungkod. At binasa niya ito at iniunat ang kanyang kamay at binunot niya ito na parang puno sa kagubatan.
mula sa masukal na halamanan o halaman, at ang tungkod ay nasa kanyang kamay. At ito ang tungkod na ginamit sa lahat ng mga gawa ng ating alahayam, pagkatapos niyang likhain ang mga langit at lupa, at ang lahat ng kanilang mga nilalang, mga dagat, mga ilog, at lahat ng mga isda. Tungkod pala ni Yahweh yun, Alahayam. Doon sa tungkod na yan, nakaukit pang pangalan ni Yahweh Alahayam. Nakasulat doon, Yahweh Alahayam. Hindi siya ordinaryo guys sa kanya. Kahoy. Hindi siya. Ha? Hindi siya ordinaryong kahoy. Hindi, oo. Para siyang yung diamante kasi sapiro eh. Ayun ang tungkod na sapiro. Kuan yun. Brilyanting bato yun. Beryanting bato. Hindi siya kahoy. Bato siya. Na tungkod, na diamante. Mga diamante yan. Tapos may nakasulat pa doong Yahweh Alahayam. Nakaukit doon sa tungkod na yan. Mm. Tungkod ni Yahweh yan ang ginamit doon sa creation. Oh, ngayon, tingnan natin history ng tungkod na yan. Basa. At nang palayasin ng alahayam si Adan mula sa halamanan ng Eden, hinawakan niya ang tungkod sa kanyang kamay at yumaon, at binungkal ang lupang pinagkunan sa kanya. At ang tungkod ay bumaba kay Noah o Noe, at ibinigay kay Sim at sa kanyang mga inapo, hanggang sa ito ay mapunta sa kamay ni Abraham na Hebreo. At nang maibigay ni Abraham ang lahat ng kanyang ari-arian sa kanyang anak na sa Isaac, ibinigay din niya sa kanya ang tungkod na ito. At nang tumakas si Jacob patungong Padan Aram, ang tungkod ay dinala niya ito. At nang siya ay bumalik sa kanyang ama, ay hindi niya ito iniwan sa Padan Aram. Biro mo mula kay Hawa ang tungkod, napunta kay Adan, napunta kay Noe, napunta kay Abraham, napunta kay Jacob, ay Isaac, kay Jacob. May power yung tungkod. Hindi lang yung power na sinuot ni, na damit ni Adan ni Iba. Iba pa to, tungkod. Ngayon, tuloy tayo. Basa. Nang siya ay bumaba sa Ehipto, kinuha niya ito at ibinigay kay Joseph, isang bahagi na higit sa kanyang mga kapatid, sapagkat kinuha ito ni Jacob sa pamamagitan ng puwersa mula sa kanyang kapatid na si Esau. At pagkamatay ni Joseph, ang mga maharlika ng Ehipto ay pumasok sa bahay ni Joseph, at ang tungkod ay napunta sa kamay ni Reuel na Midianita. At nang siya ay lumabas sa Ehipto, kinuha niya ito sa kanyang kamay at itinanim sa kanyang hardin. Yon. Biro mo yung tungkod na yan, mula kay Isaac, napunta pala kay Esau. Walang pagkabulok do. Pero, kinuha ni Jacob ng sapilitan. Isang glowstone. Ngayon, yung nandoon na kay Jacob, Yung ganyung klaseng ay binigay niya kay Joseph. Yung tungkod. Ngayon nandun, namatay si Joseph, pumasok ang mga maharlika na tao, mga Egyptian, pumasok si Reuel na Midianita at dinala ang tungkod. Napunta kay Reuel. Si Reuel yung isa sa mga advisor ni Haring Paraon noon, na hindi pinakinggan ni Paraon ang kanyang payo. Umalis na lang siya. At ang pinakinggan niya yung payo ni Balaam. Yun ang nangyari. Yun pala ang maging biyanan ni Moses. Ngayon, yung kay Reuel na ang tungkod, gilagay niya doon sa hardin. Parang tinanim niya. Ngayon, anong sunod nangyari? Tingnan natin, Basa. At lahat ng makapangyarihang lalaki ng mga nakakita ay nagtangkang bumunot nito ng kanilang sikaping makuha
sa utos ni Sipora na kaniyang anak na babae. Ngunit hindi sila nagtagumpay. Kaya't ang tungkod na iyon ay nanatiling nakatanim sa hardin ni Reuel hanggang sa dumating si Moses na may karapatan kumuha dito. At nang makita ni Reuel ang tungkod sa kamay ni Moses, siya ay namangha rito at ibinigay niya sa kanya ang kanyang anak na si Sipora bilang asawa. Ito pala si si Sipora, kasi tinanim ni Reuel sa garden. Hindi rin pala makuha na nila, yung natanim na. Inutusan ni Sipora itong mga taga-kinita na mga taga roon sa kanila na bunutin niyo, hindi na bunot. Ngayon si Moses na ang kumuha, nakuha, nagtaka si Reuel na napunta sa kanya. At yun, naisip na, sige, ikaw na maging asawa sa aking anak. Yan, ginawa ng asawa. Wala sa 66 book to, ha? Detalyado ang story dito. Okay, tuloy tayo. Ang ikalawang aklat ni Jaser, Kabanata 78, verse 1 to 16. Nang panahong iyon, namatay si Baal-Chanan na anak ni Akbor, hari ng Edom, at inilibing sa kanyang bahay sa lupain ng Edom. At pagkatapos ng kanyang kamatayan, ang mga anak ni Esau ay nagsugod sa lupain ng Edom at kinuha mula roon ang isang lalaki na nasa Edom na ang pangalan ay Hadad at ginawa nila siyang hari sa kanila, kapalit ni Baal-Chanan na kanilang hari. At si Hadad ay naghari sa mga anak ng Edom ng 48 taon. 4 na po, 40. 48. So, 48 taon. 48. 48 years. Oh. 40 yun. So, matagal-tagal. So, bago nang hari sa mga Edomites. Patay si Baal-Chanan, pumalit si Hadad. Okay, tuloy. At nang siya ay maghari, pinasya niyang lumaban sa mga anak ni Moab upang dalhin sila sa ilalim ng kapangyarihan ng mga anak ni Esau, gaya ng dati. Ngunit hindi niya nagawa dahil narinig ng mga anak ni Moab ang bagay na ito at sila ay nagbangon at nagmadaling pumili ng isang hari sa kanila mula sa kanilang mga kapatid. At pagkatapos ay nagtipon sila ng isang malaking bayan at nagpadala sa mga anak ni Amon na kanilang mga kapatid ng tulong upang lumaban kay Hadad na hari ng Edom. At narinig ni Hadad ang ginawa ng mga anak ni Moab at sila'y lubang at siya'y lubang natakot sa kanila at hindi na nakipaglaban sa kanila. So, gustong girahin ni Hadad, mga Moabites, ang China yan, ang Moabites. Itong mga Edomites, lalabanan nila ang Moabites na China. Ito naman ngayon, siyempre, nagtalaga din ang mga Moabites. Natakot din pala sila, hindi sila matuloy. Biro mong China ngayon, matindi. Matibay. Ngayon, tuloy tayo. Nang mga araw na iyon, si Moses na anak ni Amram sa Midian ay nagpakasal kay Sipora na anak ni Reuel na Midianita. At si Sipora ay lumakad sa mga daan ng mga anak na babae ni Jacob. O Jacob, siya'y walang iba, kundi ang katuwiran ni Sarah, Rebecca, Raquel, at Leah. At si Sipora ay naglihi at nanganak ng isang lalaki. At tinawag ni Moses ang kanyang pangalan sa pangalang Gersum. Sapagkat sinabi niya, ako isang dayuhan sa ibang lupain. Ngunit hindi niya tinuli ang kanyang balat ng masama ayon sa utos ni Reuel na kaniyang biyanan. Ayan na. Yan na nga. Gersum.
Ang unang panganay na anak ni Moses kay Sipora, ito si Sipora mabait. Ginaya niya ang karakteristik nilang Sarah, ni Rebecca, ni Raquel, ni Leah. Talagang ginaya. Pero walang binanggit ng Bilha, no? Hindi ginaya si Bilha. Ngayon, pinangalanan ni Moses ang panganay niya anak si Gersom kasi siya ay dayuhan. Yan, dayuhan, lagalag. Dayuhan pala may Gerson, dayuhan, lagalag. Alam mo yung apo ko, Gersom din pangalan. Ganon rin ang karakter, lagalag din. Sabi niya, bakit pinangalanan Gersom yan? Mahalaga ang importante ang pangalan, kung ano ang karakteristik sa pangalan. Ganon rin ang kanyang kaugalian. Ito naman si Moses, masunurin talaga sa biyanan niya. Sabi ng biyanan niya, huwag tuliin, ay di rin tinuli. Alam naman niya na ang covenant ni Abraham kay Hawa, tuli talaga. Magaling siya sumunod sa utos ni Abraham sa mga ninuno nilang huwag mag-asawa nang hindi nila kalahi. That's why hindi niya sinipingan yung naging asawa niya, yung hari siya doon sa Kas na mga taga-Sudan ngayon. Hindi lang dahil maitim, nigra, kundi ayaw niyang tumikim sa isang babae na lahi ni Ham. Okay siya. Pero dito siya nagkamali. Bakit hindi niya pinatuloy yung panganay niyang anak? Ito yung sanhi na papatayin siya ni Yahweh. Nag-utos si Yahweh na anghel, papatayin si Moses. So, may error si Moses eh. Biro mo, error, papatayin. Mabuti lang, ito si Sipora, matalino. Hanap ng batong matulis, tinuli agad yung anak niya. Okay, sa sunod pa yan. Okay, tuloy tayo. At si Sephora ay muling naglihi at nanganak ng isang lalaki. Ngunit tinuli ang kanyang balat ng masama at tinawag ang kanyang pangalan na Eliezer, sapagkat sinabi ni Moses, sapagkat ang alahayam ng aking mga ninuno ay aking saklulo, at iniligtas ako mula sa tabak ni Paraon. At si Paraon na hari ng Ehipto ay lubos na nagpalaki ng trabaho ng mga anak ni Israel ng mga araw na iyon. At patuloy na pinabigat ang kanyang pamatok sa mga anak ni Israel. At siya ay nag-utos, naggumawa ng isang proklamasyon sa Ehipto na sinasabi, huwag nang bigyan pa ng dayami ang bayan o panggumawa ng mga ladrilyo. Hayaan silang yumaon at kumuha ng dayami ayon sa kanilang makakaya. Okay. Si Moses, yung pangalawang anak niya, ay pinatuloy na niya, si Eliezer. Pero si Gersom, hindi niya pinatuloy. Panganay niyang anak. Na alam mo naman, na ang mga ang covenant talaga ni Abraham kay Hawa, na kailangan lahi niya, kailangan walang supot. Lahat ay tuli. Bakit tayo dito sa bansang Pilipinas, na dating pangalang Ofer, ay nauso ang tole? Kasi may dugong Hebrew tayo eh. Aywan ko sa mga taga Iloilo. Kasi kilala ang mga taga Iloilo, mga supot daw. Aywan ko dyan sa Ahoy, marami bang supot yan? Siguro, noon siguro. Baka ngayon, mga tuli na. Joke lang yun ha, huwag kayo magalit mga taga Ahoy. Pero may ara pa ko no. Raklan. Yan. Sikasantiki. So, kailangan talaga tuli. Lahat ba dito tuli? O may supot? Manalo, delikado manalo. Mao. Iba naman para yung chismis ni Pastor Ruben eh. Ni Director Ruben. Supot yan si ano?
Akala ko ba si Mario Kada lang supot? Joke lang ha, joke. Mura na. Okay, tuloy tayo. Gayon din ng bilang ng mga ladrilyo na kanilang gagawin ay hayaan silang magbigay sa bawat araw. At huwag bawasan ng anuman sa kanila, sapagkat sila'y tamad sa kanilang mga gawain. At narinig ito ng mga anak ni Israel. At sila'y nanangis at nagbuntong hininga, at sila'y dumaing sa Yahawa dahil sa kapaitan ng kanilang mga kaluluwa. At narinig ni Yahawa ang mga daing ng mga anak ni Israel. At nakita niya ang pang-aapi na ipinagagawa sa kanila ng mga Ehipsyo. At ang Yahawa ay lubos na naawa sa kanyang bayan, sa kanilang mga kapigatian, at dininig ang kanilang tinig. At ipinasya niyang ilabas sila sa paghihirap ng Ehipto upang ibigay sa kanila ang lupain ng Kanaan bilang pag-aari. O yan. Promise naman talaga ni Abba Yahweh yun noon pa kila Abraham na ang lupain ng Kanaan ay yun ang maging bansang Israel. Paalisin sila sa Egypt at babalik sila. Pero nakaranas talaga sila ng matinding kahirapan sa Egypt. Sobra. Pati mga anak. Alipin sila eh. Minsan, ang mga remnant Hebrew Israelite ngayon, aywan ko sa ibang mga bansa, para bang nasa Egypt pa ba kayo ngayon? Piling. Sa atin, parang nasa Egypt pa, no? Piling Egypt. Pero pag nasa Kanaan na tayo, Iyahay. malaya. Akin na. Sa Bisaya pa, hayahay na. Ayahay na. Hayahay na. Ito lang ang masabi ko sa inyo, ha? Ito ha, sikreto. Ang salitang yaman ay slang po yun ng aman. Aman. Yan ang ending ng prayer. Ang slang niya ay yaman. Pero sa mga Christian, sa iba, amin. Ang amen, hindi pwede kasi fallen angel yan, si Amin Ra, nasa Egypt. So, ang nakalagay doon, aman. Pero may slang siya. Ang slang ng aman ay yaman. Bakit hindi ko gagamit ng salitang aman? Ang gagamitin ko talaga lagi, yaman. Kasi sa wikang Tagalog, may salitang yaman, na yayaman ka, hindi ka mahirap. Yaman. Kasi kung laging binabanggit mo, anong binabanggit mo, yun ang magpapanday, mangyayari sa buhay mo. Kung lagi ka, yaman, yayaman ka talaga. Eh bakit? Naghirap kami bisyat eh. Kasi aman-aman kasi kayo. Hindi kayo yayaman, aman-aman. Yaman kayo para yayaman. Oo. So, ang aman at saka yaman, pareho lang yan, islang lang po ang yaman. Pero mas maganda ang yaman kasi yung binitawan mong word, yaman, yayaman ka talaga at hindi ka maghirap. Kaya lang iba, naghirap sila, 1D1 hirap sa buhay kasi aman-aman kasi kayo. Aman eh. Ang iba, yaman, aman, okay, hirap, sagana, o, sige, hirap, sagana. Pero kung yaman, sagana lagi. Mayada pa. Yan natindihan nyo, mga remnant Hebrew Israelite, Mayada pa eh. na mag-aman-aman kayo. Sige, aman-aman, wala namang mali. Pero yung kahirapan sa buhay nyo manatili. Pero kung binanggit yung yaman, yayaman talaga kayo. Darating na ang Fortuner ko. Yaman. Yaman. At saka yung L300. Babalik sa street preaching. Kasi nagbubunga yan katagalan. Ang mga binanggit mong yaman, talagang lalabas sa yaman ka talaga. Yaman. Pero sabi mo, aman. Sige, aman ka lang. Katamtaman lang ang buhay mo. Kasama yan sa agoy. Katamtaman lang ang buhay mo. Hindi ka talaga unlad. Kasi ang binibitawan mo eh. That's why, yung negative word, huwag magbitaw na, hirap ang buhay ko. Hirap kasi nagbitaw ka ng hirap. Mahirap ka talaga.
Sabihin mo na, may pera ka ba? Huwag mo sabihin wala. Marami! May pera ka ba? Meron. Nasaan? Nasa wallet mo? Nasa kay Aba Yahweh pa, nasa langit. Pero ang binitawan mo, meron. Hindi ka nagsabing wala. Meron. Nasaan? Pahingi. Na kay Aba Yahweh pa. Oh. At least, huwag kang magbanggit ng salitang wala, mahirap. Ang babanggitin mo, meron. Yaman, yayaman ako. Oh, yan. Yan, kayong mga Remnant Hebrew Israel na mahilig sa aman-aman, sige, walang problema. Wala namang mali sa aman, pero lang, ang katayuan nyo sa buhay, kahit sagana sana kayo, bakit naghirap kayo? Kasi yung binibitawan yung salita. Tapos iba naman, aman, yaman. Di yun, yaman, aman. O si, yung yaman mo, katamtaman lang. Kinabukasan, wala na naman uli. Bakit yung ang aman kasi sa ano, ang aman kasi sa Ilonggo, yung pakapin. Kaya kapin lang. Kapin. Wala, kunti lang. Sa Ilonggo, no? Aman. Pakapin lang. Kapin lang ang aman, kapin. Kapin lang. Pakapin. Parang lang, konti lang ay dagdag mo. Magbili ka isang kilong asin. May kapin. Sa salitang ano yan? Ilonggo. Ilonggo. Ilonggo yan. Aman. Ibig sabihin, may pakapin. Kapin lang, kapin. Pag bili ka isang kilong asin, isang kilo, may kapin pa yan. May dagdag konti. Dagdag konti. Pero iba talagang yaman. Yaman. Kasi yayaman ka talaga. Aangat ka. So, sa'yo, aman, pakapin lang. Mayroon lang paunti-unti. Isang dakot lang, kapin lang. Ang aman ang buhay ninyo, lagi aman lang. Lagi lang paaman. Wala ba'y paaman? Sige. May aman. Lagyan ka, dakotan ka lang. Ang iba naman, nagyada-yada. Yada. Ang yada kasi hindi yan ending o prayer. Praise yun. Katulad ng halal. Halal. Praise, purihin ka. Hindi yan ending ng prayer ang yada. Ito kasing iba, walang alam kasi sa Hebro. Gaya-gaya putumaya na lang itong mga nangamatay ng mga ginamit ni Yahweh. Kasi actually, ganito nangaral siya sa pangalan, tama. Pero doktrina niya mali. Yun. So, pinatay na lang siya kay Yahweh. Magkaroon pa ng... Patay. Turo pa niya, yada-yada pa. Ay, mga paluin niya, yada-yada din. Mayroon namang isang kumukontra. Yung interpretation ko na galing sa aklat ng Ethiopia na Hebrew Scripture, ayaw maniwala. Kasi ang kanyang paniwalaan yung King James 1611 na 80 books. Ayaw niya. Sabi niya, bakak yan. Kasi Bisaya yan. Taga Toledo, Cebu. Bakak daw. Patay. Pinatay ni Aba Yahweh. Salit panalo siya dahil siya Yan. Siya patuloy namatay. Dalawan ang pinatay. Una, yung kinikilala nilang sikat, pero ang labas doon, sikat supoy. Bading-bading naman yun eh. Pangalawa, mayabang yung pangalawa eh. Mataas ang ego. Pero Remnant Hebrew Israelite, nabiyuda tuloy ang beautiful niyang asawa, may 3 anak. Akala ko, nakapag-asawa na siya kay Iman Pacquiao. Kasi may picture silang nagyakapan eh. Kay Iman Pacquiao. EI pala yun. So, yan. So, pag kumukontra kayo, nakaprophesy na kasi na may gagamitin si Yahweh dito sa silangan na maibalik ang kanyang salita. Ang wika ng original na mabalik sa maintindihan sa mga tao na matratranslate natin sa lingwahe. Kasi mayroon tayong Google Translator na matranslate mo sa anong lingwaheng gusto mo. Yung premium lang, may monthly payment. Kasi pag ordinary, mag-error din eh. Kahit naman premium yan, kung ang cellphone mo ay may virus na, marumi na,
mag-error din ang kanyang translation. Sa Tagalog, oras. Sa Cebuano, takna. Oras, takna. Pero sa English, days. Hour dapat. Ngayon, inulit ko. Hours. Hours pala eh. Hours. Kasi pag ang cellphone mo, ginamit mo magtra-translate, katagalan kasi magkakaroon ng virus yun, marumi. Kailangan may cleaner ka. May cleaner naman ako. Pero sa nagmamadali ka mag-translate, pero marumi na, error talaga ang teaching, ang translation. Ganon ang nangyari. Ngayon, ang masabi ko lang, ang iba nagyada-yada pa. Pero ang aman, tama naman. Pero pakapin lang yan. Kapin lang, kapin. Sa wikang Ilonggo, pakapin. Pero ang yaman, maging dato ka talaga. Dato. Yaman. Yaman. Maging rich. So yan ang masabi ko sa inyo, mga kapwa remnant Hebrew Israelite. Kasi nandito na tayo sa huling mga oras. We are now in the last hour, hindi days. We are now in the last hour. Okay. Biblia Shalawam, alahayang barakata. Tayo po'y manalangin. Po ngayon, ang yada. Tsaka aman at tsaka yaman. Ang yada is praise. Paghimaya sa ato ang makagagahom nga si Yahweh. Tapos ang aman, pakapin. Pasobra kung sa Tagalog. Sa bawat binibili, may pasobrang konti. Pero ang the best is yaman. Sige tayo po lahat ay patuloy na muling manalangin. O nagpapalang Yahweh sa iyo ang karangalan sa araw na ito at patuloy kaming umaasa sa iyong mga gagawin at patuloy na pagkilos sa buhay ni Bishop, ng kanyang may bahay, sa kanya-kanyang mga pamilya na mayroon kami, sa buhay ni Pastor Buddy, sa buhay ko bilang inyong abang lingkod, aming Yahweh, sa buhay ni Sister Nina at ng kanyang sambahayan. Ikaw ang nakakakilala sa bawat isa sa amin. Ang aming bukas ay batid mo, maging ang aming lalakaran araw-araw sa aming patuloy na pamumuhay, aming Yahweh. Ang hangad po namin ay makagawa ng mga bagay para sa iyong karangalan at ang patuloy na pagtatranslate ng iyong salita at pagsasaayos nito ay magkaroon ng kaganapan sa buhay ni Bishop at ni Bishop James. Aming Yahweh, sa araw na ito, patuloy kami nagpapasalamat sa natatanging araw ng kapahingahan upang ikaw ay pagpatuloy na bigyan ng kaluwalhatian, arangalan sa araw na ito. Ang pagsamba, pagdakila at pagluwalhati ay aming ibinibigay sa iyo at hindi namin ito ibibigay kaninuman. Ikaw lang ang nag-iisang alahayam na aming patuloy na paglilingkuran. Luwalhatiin ka sa pangalang banal ni Mashiach Yahweh, siya ay naming tagapagligtas. Yaman.